Hello, aking mga kakitchenatics. So, ito, nagawa na naman ako ng sweets. Ayan, ito yung kunafa. Ito na yung naluto na kunafa. Ayan. Ayan. Tapos, in-slice ko na kunafa. Iyan yung saging sa loob. So, heto na kung paano maggawa ng ating kunafa Vilmods. Ayan, so kailangan natin yung ating cooking cream na all-purpose hindi pala cooking cream, all-purpose cream. Ayan, tapos ito yung kunafa do. Kailangan pagka galing ng freezer, doon natin ganyan. Kasi madali lang siyang durugin. Mas magandang kagagaling ng freezer natin siyang durog-durugin. Pagka durog-durog natin siya is lagyan natin ng mantika or cooking oil. Ang purpose po niyan para hindi siya magdikit at magiging crunchy rin siya. Crunchy yung ating kunafa. Ngayon, tapos na natin na halo-halo na with oil. So, ayan na. Ilagay na natin doon sa isang lalagyan or sainiya. Ikalat natin, tapos idikdik natin mabuti. Kailangan masiksik na mabuti. Para hindi lalabas yung ilalagay natin na saging or pinaka-sauce niya. Ayan, kasi may bisita kami. So, dalawa ang lalagyan ko. Gagawin ko. Dalawang sainiya or lalagyan. Nakita nyo, parihas din yan. Kaya, medyo marami-rami yung ginawa ko. The same process doon sa isa. Siksik na mabuti. Kailangan siksikin siyang mabuti. Tapos ngayon, ito na yung saging na gagamitin natin. Ayan. Yan, bago natin siya dikdikin is, yan, hiwa-hiwain naman natin ng medyo maliliit para mas madali siyang dikdik. Dikdik bang tawag doon? O basta yun na. Ayan. Inugasan ko na yan. Di ba ginamit ko doon sa kunafa do. So ito, gagamitin ko rin siya sa saging. Tignan nyo po. Kailangan madudurog natin ng maganda. Ngayon, ito yung ating ibang ingredients niya. Ito yung ito, all-purpose cream. Di ba nabubulol po ako? Pasensya na. So, kasi dalawang sainiya or dalawang lalagyan yung gagawin ko. So, gagawin ko dyan is 4 nilalagay ko kasi sa isang lalagyan, isang lutuan is 2. So, gawin ko siyang 4 na naka-encant na all-purpose na cream. At syempre, lalagyan pa rin natin siya ng asukal. Pero wag nang marami kasi yung ating banana is matamis na siya. At ito yung cardamom powder. Yan. 4 teaspoon ang nilagay ko kasi doon sa isang sainiya or lalagyan, 2 teaspoon. So, ginawa ko siyang 4 teaspoon. Tapos ngayon, haluin natin siya para magpantay-pantay yung kanyang lasa.
Dahil nahalo-halo na natin, so ayan na, ilagay na natin doon sa ating mga nadikdik na kunafa. Ayan. So, kailangan in equal yung ating kasi 'di ba? Ginawa ko siyang pangdalawahan. Take note pala kasi alam nyo yung ginawa ko, hindi ko masyadong nabantayan. Once iwasan nyo po na may pumunta doon sa gilid kasi yun yung magiging itim, magiging mangingitim kasi masusunog siya. So, ayusin po natin yung kailangan na hindi siya dumikit doon sa gilid. Nakita nyo po, nilagyan ko siya ng space. Tapos, syempre, bubudburan pa rin natin ng kunafa do sa ibabaw para makita natin kung pag nag-brown na yung kunafa na nilagay natin sa ibabaw is ibig sabihin, luto na siya. So, heto. Ngayon, ilagay na natin sa ating oven. Ayan. Dahil dalawa, hindi naman sila magkasya doon sa isang oven ko. So, ginawa kong dalawa. Ayan. So, una, doon sa baba. Tapos, pag doon na sa taas. So, heto na yung ating kunafa. Na! Ayan, nakita po ninyo yung gilid-gilid. Ayan. Nangitim kasi, ayun nga, hindi ko masyadong na, yung napunta doon sa gilid yan na yung sauce niya. So, nangitim siya. So, iwasan po natin na mayroong mapunta doon. Ayan, tinignan nyo, tinatakpan-takpan ko. Kasi nga, 'di ba, meron